So ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito nga pag-usapan natin itong umaatikabo na mainit na usapan patungkol kay Luffy dahil sinasabi nga na goodbye Goofy na nga ba at welcome serious mode Luffy na tayo. At yun nga, diba napag-usapan nga kanina na ito si Luffy kasi mataas-taas yung chance na maging God of Destruction siya dahil sa trahedyang nangyari kay Gaban. So ito ay follow up dun sa review natin kanina dahil mas umiinit itong debate patungkol kay Luffy at yung tanong nga rito, paano mangyayari na magiging God of Destruction itong si Luffy, lalo na kung pagbabasihan yung statement na si Luffy, the more na tumatawa siya, the more na mas lumalakas siya. So ayan yung titignan natin at ayan din yung i-correct natin ngayon. So yun ay huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so ayan ay konting review lang muna tayo, ay ano nga ba yung magiging dahilan o yung magti-trigger kay Luffy para bigla siya mag-power up ulit. At ito nga yung pinagbasihan dyan, yung mga nagliligtas kay Luffy ay lahat sila mga nadidisgrasya. So ito nga kung matatandaan ninyo, parehas dalawa na sa Gold Roger Pirates natin yung naputulan ng braso dahil sa ginawa nilang pagliligtas kay Luffy. So willing etong mga to na isakripisyo yung kanilang katawan para lang mailigtas etong si Luffy. So ito nga nung bata pa si Luffy, alam natin yung story niya nung kakainin siya nung si King, dumating itong si Shanks at niligtas etong si Luffy. Pero yun nga, sa ginawa nga ni Shanks ay naputol yung kanyang braso. Tapos ngayon naman sa may Elbaf Arc ay ganyan rin. Yung nangyari nga rito kay Gaban, naputol yung kanyang braso para lang iligtas si Luffy sa kamay ni Imo. At ginawa nga yun ito nila Gaban nila Shanks dahil sabi nga ni Shanks dito, ni Shanks tuloy ni Gaban na si Luffy yung matagal na nilang hinihintay. So syempre para kay Luffy hindi niya naiintindihan yung mga bagay na yan, pero dahil nga sa mga nangyayaring ganyan sa mga tao nagliligtas kay Luffy, sigurado matitrigger dyan, mai-snap itong si Luffy at di niya kakayanin itong mga pangyayari na to. At dahil dito, ayan yung pwede mag-trigger para nga mag-evolve bigla. Kumbaga para mag-super saiyan nga raw yung term na ginagamit dito kay Luffy. Yung talagang tataas yung emosyon niya, yung lungkot, yung galit hanggang sa sumabog na nga raw itong si Luffy at dyan na magse-surge o dyan na nga biglang umapaw itong tunay na lakas ni Luffy. At dito na nga rin mangyayari yung magiging serious mode na itong si Luffy sa pakikipaglaban dyan kay Imo. At so now, ito yung argument na lumalabas rito na paano mag-e-evolve itong si Luffy, paano siya lalakas kung yung pinagbabasihan na statement ay the more na tumatawa itong si Luffy, the more na lumalakas siya. So yung statement na yan ay actually nakuha dito yan sa Road to Laugh Tale ng sa volume 4. So dito actually marami yung na-misinterpret yung sinabi ni Oda nga rito at ito yung sinasabi natin na i-correct na rin natin. So kasi ngayon maraming naniniwala na the more na tumatawa itong si Luffy, the more na mas lumalakas siya. Pero ang sinabi kasi ni Oda rito sa may Road to Laugh Tale ay hindi ganyan. And explain lang ni Oda kung paano nagwo-work ito yung Sun God Nika form ni Luffy. At ganito nga yun, yung mga nakakain ng mga devil fruit na Zoan type, ang nangyayari once na ma-awaken mo yung devil fruit na prutas na kinain mo, yung nature ng prutas na kinain mo magte-take over yan sa'yo. So ano yan sa mga Zoan type na prutas lang yan. At itong si Sun God Nika kasi maraming naniniwala sa kanya na siya nga yung God of Liberation kasi nagpapalaya siya ng mga tao at nakapagbigay nga raw ng kasiyahan ng ngiti itong si Sun God Nika sa mga nakapaligid sa kanya at masayahin ibig sabihin itong si Sun God Nika. So ayan, yung nature na ganyan ni Sun God Nika na i-impluwensyahan niya yung character ni Luffy. So kaya nga makikita natin dito na itong si Luffy tawa siya ng tawa at maliban pa dyan kasi kapag nagtatransform itong si Luffy sa pagiging Sun God Nika, yung heartbeat niya nagbabago. Ang sabi nga ron diba, nagiging musika yung heartbeat ng tunog ng puso ni Luffy. At dahil doon sa ang saya-saya ng tunog ng puso ni Luffy, kaya hindi nga raw maiwasan ni Luffy, hindi niya mapigilan na maging masaya rin. So kaya nga yan tuwan-tuwa lagi itong si Luffy kapag nasa Sun God Nika form siya kasi yung puso niya ang saya ng beat. So kumbaga parang hawak ni Sun God Nika yung beat Pero yung kidding aside, ay yun nga yung iba na may misinterpret to na sinasabi na the more na masaya itong si Luffy, the more na mas lumalakas siya. So hindi ganoon, not necessarily na ganyan yung nangyayari kay Luffy. Talagang na-influensyahan lang siya ng nature ni Sun God Nika na masaya. Kaya ayan, at yun nga nagbabago pa yung beat ng tibok ng puso ni Luffy. Kaya hindi niya maiwasan, hindi niya talaga mapigilan yung maging masaya siya habang nakikipaglaban. So kaya nga ang gulo-gulo ni Luffy, diba? Ang likot nito
kapag nakikipaglaban siya, yan nga kapag gamit niya si Sun God Nika form. Pero ayan ay going back, kung ang pinagbabasehan rito ay yung tibok ng puso mismo ni Luffy, at ayun nga, so far laging masaya lang yung tibok ng puso ni Luffy kapag naka Sun God Nika form siya. Ngayon na nakita niya na nga na talagang kalunos-lunos ito nangyari kay Gaban, ang tanong, anong klaseng tibok ng puso ni Luffy ngayon yung ibibigay sa kanya nito? Anong klaseng musika yan? So sa tingin ko dyan, di magiging masaya yung musika na ibibigay ng puso ni Luffy, lalo na ganyan nga na talagang antindi na nangyari kay Gaban. So parang lahat hindi matutuwa, hindi magiging masaya kapag ganyan yung nakita. Pero ito yung interesting na argument ng iba. Sa tingin daw ba nung marami, ganun magbabago kaagad-agad itong personality ni Luffy porket nakita niya na ganyang kalunos-lunos yung magiging yung naging lagay ni Gaban, yung hindi na siya magiging masaya, hindi na siya magiging makulit sa pakikipaglaban dyan kay Imu. So yun ang matindi. Yun, di ko rin alam kung anong i-react ko dun. Kasi nga, syempre pag nakita mo nga na ganyan, antindi na ang lala na nangyari nga sa mga kaibigan mo, sa kasamahan mo, magiging masaya ka pa rin ba niyan sa pakikipaglaban? So, kung normal kang tao, parang hindi But anyway, sa kayo ba guys, sa tingin nyo, ayun nga, tuluyan bang magiging serious mode na o magiging God of Destruction itong si Luffy, o ganun pa rin siya, normal pa rin, yung masaya pa rin siya na nakikipaglaban yan kay Imu, at yun, may goofy side pa rin na ipapakita itong si Luffy. Pero yun ay pagkatapos nga niyan, so hanggang dito lang itong short discussion natin patungkol rito kay Luffy. At yan, kayo ba sa tingin nyo ay goodbye Goofy na nga ba at welcome serious mode Luffy na nga ba tayo? So siguro pa i-comment lang sa baba, at ayan, ay makigulo tayo dyan sa One Piece community natin. Sino naman ulit guys, ay maraming salamat sa walang samang pagsuporta sa channel natin. So yun, lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.